Low Pressure Area o LPA, opisyal nang idineklara ng Pag-asa bilang isang bagyong Ramil na posibleng tumama sa Luzon sa mga susunod na araw. Pag-asa nakamonitor na 24 oras. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon, ang programang hatid na tapat malinaw na pagkakatiwalaang ulat panahon sa buong bansa. Ngayong araw ng Biyernes, October 17, opisyal nang binansagang Tropical Depression Ramil ang low pressure area na ilang araw nating minomonitor sa silangan ng Luzon. Ito na ang ika-18 bagyo ngayong taong 2025 at ika-3 bagyo naman ngayong buwan ng Oktubre. Sa ulat na ito, alamin natin ang lokasyon at direksyon ng bagyong Ramil at mga probinsyang posibleng daanan nito, ang lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon at syempre ang ating Bible verse of the day. Mga kababayan, kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ayon sa pinakahuling datos ng Pag-asa, ang dating low pressure area o LPA sa silangan ng Southern Luzon ay opisyal nang naging isang tropical depression Ramil PH ngayong umaga ng October 17, 2025, Biyernes. Ang sentro ng bagyong Ramil ay huling namataan sa layong 1,060 kilometers silangan ng southeastern Luzon, 14 degree north, 134 degree east. May maximum sustained winds ito na umaabot na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na hanggang 60 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran, west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa forecast, posible itong lumapit sa Bicol Region at Eastern Visayas sa loob ng 2 hanggang 3 araw at maaari itong magpalakas pa bago tuluyang lumapit sa Southern Luzon. Kung magpapatuloy ang trend, posibleng maglandfall ito si Ramil sa bahagi ng Aurora o Quezon sa mga darating na araw. Ito ang mga posibilidad na maapektuhan: Bicol Region, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur, Quezon Province, Aurora at Rizal, Metro Manila at Central Luzon Provinces, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Eastern Visayas Provinces, Samar at Leyte. Sa mga lugar na ito, asahan na ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, habang posibleng maranasan ang malalakas na ulan at pagbaha sa mga mabababang lugar. Mga kababayan, kung mapapansin natin, halos kaparehos ng daan ni Bagyong Neneng noong nakaraang taon ang trend ng Bagyong Ramil. Kaya malaking posibilidad na tamaan din ng heavy rain ang Bicol at Central Luzon. Ang payo ng Pag-asa, i-monitor po natin ang mga flood-prone at landslide-prone areas, lalo na kung patuloy ang pag-ulan hanggang weekend. At para sa ating weather condition sa Metro Manila, Bicol Region, Eastern Visayas at Aurora, Nueva Ecija, Quezon, Laguna at Bulacan, cloudy skies with scattered rain and thunderstorm. Sanhi ito ng Bagyong Ramil at easterlies. May posibilidad ng flash flood at landslide during moderate to at times heavy rain. Sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Island, partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains due to northeasterly wind flow. No significant impact. At Mindanao at sa natitirang bahagi ng bansa, may mga localized thunderstorm at possible flash flood during severe thunderstorm. Sa madaling salita, hindi naman direktang tatama si Ramil ngayon. Mararamdaman pa rin natin ang epekto ng kanyang outer rain bands, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Kaya kung may lakad ka ngayong weekend, magdala ng payong mga kababayan para iwas abala. At para sa ating forecast, wind and sea condition sa Luzon at Visayas, light to moderate winds from northeast to northeast to east. Slight to moderate seas na may alon na 0.6 hanggang 1.5 metrong taas. Northern and eastern Luzon, moderate winds from northeast, moderate seas na may alon na 1.2 to 2.1 metrong taas. At sa Mindanao, light to moderate winds from southeast to east, slight to moderate seas na may alon na 0.6 hanggang 1.2 metrong taas. Mga mangingisda, huwag munang lalayag kung malapit kayo sa silangang baybayin. May posibilidad po ng malalakas na alon sa mga oras na ito. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Kahit anong unos o bagyo, may Diyos tayong sandigan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Gaya ng Bagyong Ramil na may hangin at ulan, may dahilan din ang bawat bagyo sa buhay natin. Mga kababayan, sa ngayon, 3 bagay ang dapat nating bantayan. Una, ang
intensification ng bagyong Ramil, posible itong mag-iisang tropical storm sa loob ng 24 oras o 48 hours. Pangalawa, ang direksyon. Kung mananatiling northwest, malaking tsansa na maglandfall sa buong Luzon. At pangatlo, ang rainfall effect. Kahit hindi direktang tamaan, siguradong mararamdaman ang ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang maganda, maaga itong nakita ng Pag-asa kaya may panahon pa tayo maghanda. Kung kayo ay nasa coastal o mountainous area, makinig sa inyong local government unit o LGU alert at huwag nang hintayin pa ang huling sandali bago lumikas. Alam ninyo mga kababayan, bawat bagyo ay paalala na ang panahon ay pabago-bago, pero ang kahandaan ay pwedeng manatiling matatag. Kaya laging handa, laging alerto at laging may pananampalataya sa Diyos. At yan ang kabuang ulat ng panahon ngayong araw ng Biyernes, October 17, 2025. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe ang ating channel sa Pilipinas Weather Ngayon. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagsuporta. Para sa real-time update, manatili lang dito sa ating channel at ihahayag natin ang ulat mula sa DOST Pag-asa. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na laging nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-i-alerto. Ingat tayong lahat!